Dito ho sa nangyaring laban ho kagabi, may we know your take, ano? Unahin ho natin yun sa naging laban ho ng Serbia at Lithuania bago ho natin pag-usapan yung laban ho ng USA against Italy. Ano ho napansin ho ninyo dun sa naging laban ho ng Serbia at Lithuania na una hong ginanap alas 4 ho ng hapon kagabi o kahapon, ma'am? Okay po. Ang napansin ko po, ang laro ng Serbia versus Lithuania, hindi naka-adjust yung Lithuania sa speed ng Serbia, at saka mas malaki din ang physical ng mas malaki ang Serbian players versus Lithuania. Although same naman sila ng system nila, meron sila same sila European style of basketball. Ang mas maganda rin kasi, ang advantage ng Serbia is familiar na sila sa sistema din ng Lithuania kasi sila lang din yan na naglalaro sa Europe. So parang inadapt nila yung style ng EuroLeague pag sapit ng FIBA World Cup 2023, ma'am, ano? And then ang maganda ho rito sa Serbia, parang lahat sila parang shooter, ma'am, ano? Kasi pinapanood natin yung laging laban kahapon. Parang lahat sila nagpapasok ng 3, nagpapasok ng 2, habang ang Lithuania parang nahirapan silang magpasok nung kanilang ibinubuslo, ma'am. Oo, nahihirapan sila, at saka ang Serbia din is mas aggressive sila sa offense and defense nila. Oo. Makikita mo talaga na kahit na yung point guard ng Serbia, umaatake talaga pababa. Dive talaga siya. Big help dito itong si Bogdan Bogdanovic. Para ho sa USA or Team USA against Team Italia, ano ho nakita ho natin dito? Considering of course na yung naging kalamangan ho ay more than 30, ma'am, coach? Hello, coach. Oo. Para ho sa Team USA, coach, at kontra sa Team Italia, ano hong naging observation ho ninyo dun sa kanilang naging laban? Yes po. Opo. Coach. Okay. Okay pa ba? Yes, coach. Opo. Opo. Okay pa? Oh, yes, yes, coach. Choppy, okay. Yung Team Italy, kulang sila sa outside shooting. Hindi sila basta-basta nakakapasok ng score nila. Tsaka parang nag-6-0 run na sa first quarter. Pagdating sa second quarter, kulang pa rin yung aggressiveness nila at saka yung shooting talaga. Yun yung naging problema sa team ng Italy. So parang sa opensa sila nagkulang. Oo. Opo. Okay naman yung okay naman yung system nila sa laro nila sa defense. Pero pagdating talaga sa offense, nahirapan silang mag-score. Dito ho tayo nagkakatalo sa part ng sistema, ma'am, ano? Kasi ang Italia, sinusunod nila minsan yung sistema ng EuroLeague. Habang ang Team USA, of course, binubuo po yan ng mga NBA players, parang sinusunod nila yung sistema na ginagawa ng mga ng NBA, mga team sa NBA. Ano napansin ho ninyo doon? Meron bang diferensya doon sa sinunod nilang sistema? Pareho, ma'am? Coach? Oo. Ang nangyari kasi, di ba natalo sila sa Lithuania? Opo. Nung napansin ko nga, yung mga coaches ng USA sa game ng Lithuania, they're really trying to learn the European way of playing basketball. And they were able to adjust and adapt lalo na sa naging loss nila sa Lithuania. For sure talaga, bumawi sila sa game nila against Italy. And also, yung mga players din nila, lahat talaga sila gumagalaw. Walang star player kahit na NBA player ka or local players ng Team USA. So parang in just a matter of days na kaya nilang mag-adjust after nung pagkatalo doon sa Team Lithuania last Sunday. Ang ating pong katandem, coach, meron din karagdagang katanungan si Bumbo Ever. Yes, coach, sa susunod po na laban mamayang hapon at sa Germany versus po sa Latvia at sa Canada versus Slovenia, sino po sa tingin po ninyo ang uusad po sa semifinals, coach? Pakiulit po, medyo nag-choppy. Yes po, dito po sa magiging laban po mamayang hapon ng Germany at versus sa Team Latvia at sa Team Canada versus Slovenia, sino po sa tingin po ninyo ang uusad na po sa semifinals, coach?
Ang hirap ang hirap mag-predict kasi talagang magagaling yung mga teams natin, no? Nag-a-adjust sila sa kanilang mga opponents. And siguro, pag the more aggressive ang team sa offense and defense, sigurado na makakapasok ang mga teams sa semifinals. And also, inaabangan talaga ang team ni Luka, especially ang Slovenia. Pagitan po ng USA versus pa sa sino mang mananalo po sa pagitan ng Germany at Latvia, sino po ang bet po ninyo na uusad naman po sa finals, Coach? Nahihirapan akong sabihin, no? Pero siguro kailangan lang talaga ng team na uusad is yung madaling mag-adapt sa sistema ng opponents, kung paano nila ma-break yung team plays at lahat sila gagalaw. For me, nasubaybayan ko ang Team USA kasi nasa MOA ako assigned. Kung itutuloy nila yung pagiging flexible nila sa lahat ng teams na makakalaro nila, sigurado makakapasok sila sa finals. Sige. Coach, maraming salamat. Ano pang huli na lamang, kung papasok ko sa finals ang Team USA, doon sa lower bracket, sino sa tingin huli nyo ang papasok ko nila, sa kanila, Coach? Hello, Coach? Okay. Coach, panghuling katanungan. Serbia. Sobrang na-amaze ako sa laro sa Serbia. Serbia, oo. Sa likod ho ng paglalaro nitong si Luka Doncic, sa ilalim ho ng kanyang koponan, Slovenia, Coach? Yes, Slovenia. So far, na-amaze ako sa laro ng Serbia kahapon kasi ang sobrang bilis nila at ang lalaki pa nila. I also believe na kaya ng Slovenia. Yun lang, hindi ko pa sila nakita talaga in person kung paano sila maglaro, how they were going to adjust with the opponents' team plays. So, considering yung pong naunang mga laro ng Team United States of America at Team Serbia, Coach, fast-paced kasi ang Team USA, ano? At fast-paced din ang laro ng Team Serbia. So, ibig sabihin parang doon sila magkakatalo kung sakaling silang uusad sa finals. Opo. Yes. At kailangan talaga outside shooting, especially kung malalaki na yung mga players. Kailangan talaga yun. Kaya nga nanalo yung kahapon ang Team USA. Ang rami nilang attempts and shots made outside, and also nahihirapan ang Italy kahapon. Meron din akong nabasa na analysis na yun talaga ang kailangan ng Italy na manalo sila. Dapat consistent yung outside shooting nila, which is hindi nangyari sa laro nila kahapon. Wala talaga. Tumabot na more than 30 yung naging kalamangan. Coach, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kayo po ay aming makausap sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, Coach.